Naku, mukhang may pauwian na yata tayo mga kalapatids. Time check tayo. 9:05. May lumagapak sa bubong. Sino kaya yon? Bababain natin. Ayan, sino yan? Nako, si Angel mga kalapatids. Napakabilis ng ating ibon na ito. Alas 9 sa is. Alright? So papasukin na natin tong ating ibon na to mga kalapatids. So pasok, Jill. Yan, ini-stick ko na mga kalapatids. Ayun, nakapasok na yung ating ibon. Loko tong mga to, iinom lang yung pagod eh. Inaaway nyo yung pagod, huwag nyo awayin yung pagod. Di makainom yung ating ibon eh. Yan eh, isa pa. Ayan, si Angel. Sige, inom. Yan. Sa pagkakataong ito, nilampaso niya yung dalawang barako natin. So, i-check natin yung speed niyan. Maya-maya lang. Obserbahan natin dito sa malayuan yung ibon natin mga kalapatids. Tignan natin kung stress ba siya o napagod ba siya doon sa ginawa niyang liparan. Tignan nyo, mukhang hindi naman mga kalapatids dahil hindi siya laspag pag uwi at hindi siya ganun kapagod. Buhay na buhay yung kanyang vitality. At mukhang sakto lang yung binigay natin sa kanyang patuka. Ayan, bigyan natin ng reward. Alright? So, hayaan na natin siya dyan magpahinga. Intayin pa natin yung dalawang ibon natin. Sana makauwi na rin sila. Tignan natin kung sino yung sa kanila yung mauuna. Ayan na, isang ibon natin mga kalapatids. Dumadating! Sino kaya yan mga kalapatids? Time check tayo. Magna 9:30 na. At halos 25 minutes na nga yung nakakalipas nung ano ang senyo natamimi kayo. Yan, si Jessie mga kalapatids. 25 minutes yung pagitan ng liparan nila ng ating ibon na si Angel. Hoy, talo ka ng 25 minutes. Pasok. Pasok. Oh, stick. Uy, pasok na. Alright, lapit na lang natin to mga kalapatids kasi loko yung mga ibon natin eh. Tambay na nga lang, nangaaway pa. Ayan. Para makainom ng electrolytes. Tapos na natin subukan ng bawang. Tapos na natin painumin. Siyempre, reward din sa ating ibon. Ako, gusto pang kainin ni Angel. Tapos ka na eh. Mamaya na. Hintayin natin yung isang ibon natin na si Zomba. Lalabuan talaga ako dito sa tatlong ibon natin na to eh, no? Hindi mo malalaman kung sino sa kanila yung pinaka-dominante, kung pinaka-magaling. Minsan yung isa yung nauuna, tapos sa susunod siya naman yung kulelat. Di natin masabi. Kaya kahit papano nakaka-excite itong friendly match nila eh. After nito, meron pa tayong last training. So pagkatapos nun, titignan natin yung speed sum nila. And then titignan din natin sa kanila kung sino yung pinakamaraming beses na unang dumating dito sa ating ginagawang friendly competition sa ating pagtitraining. So abangan ninyo yan mga kalapatids. A few moments later. Yan na yata yung ibon natin mga kalapatids. Ayan na. Ayan na nga si Zomba. Ayan. Wala. Sa bubong pa dumiretso. Mainang nila lang. Pahuli-huli na nga. Sa bubong pa dumiretso. Ayun. O, tignan nyo mga kalapatids. Time check tayo. 9:40. Huli ka na naman, Chong. Ang nakaraan, okay ka. O, pasok na. I-stickin pa ba kita? Sige, yan ang gusto mo. Ayan. Stick. May stick na yan. O, alright. Ayan, inom, dali. Yan. O, huwag mo awayin. Pagod na nga yung tao. Kulelat na nga eh. Ito nga natin to lagay. Di makaporma si Zomba. O, yan. Sige, inom. Yan. O. Sige. Alright. So titignan natin yung kanilang speed performance. At mula doon titignan natin kung naging okay ba sa kanila yung ginawa nating adjustment. So susubukan ko muna to ng dapat isubo and then magpapatuka na tayo. At syempre gaya ng iba, reward din siya mga kalapatids. Ayan. Hoy, tapos na kayo. Kay Zomba yan. Papatuka na tayo mga kalapatids dahil umangaangal na yung ating mga alaga. Kanina pa sila gutom na gutom. At ito pa rin yung adjustment na ginawa natin sa patuka. Ganyan, gulo-gulo na sila. Sige, yan. Di ko mabuhos ng isahan eh. Aagawan sila mga kalapatids. Nagbabox outan sila. Susunod nga. Hindi na natin sila pagsasabay-sabayin. Ang gulo nila. Ay, nako. Oh, sige.
Sa pagkakataong ito, ang pinakamatagal sa kanilang dumating na siya rin ang pinakamatagal na oras sa liparan ay itong ating ibon na si Zomba. So kung di ako nagkakamali, lampas 3 oras yung kanyang itinagal sa himpapawid o yung tinatawag na hours on wing, at doon natin i-determine kung gaano katagal natin sila ipapahinga. At dahil doon, 1 araw at kalahati na ipapahinga natin itong si Zomba. Para sa susunod na liparan, fresh na fresh uli siya. Sa sistemang ito na aking ginagawa, dinedetermine ng hours on wing kung gaano katagal na pahinga yung kailangan ng ating mga alaga para mabawi nila yung kanilang lakas. Halimbawa, sa 2 oras na liparan, ang katumbas doon mga kalapatids, 1 araw na pahinga. So 3 oras mahigit yung iginugol ng ating mga alaga sa liparan, particularly itong 2 nahuli natin. So ibig sabihin yun, mas mahabang pahinga ang kanilang kailangan kung ikukumpara dito sa ating ibon na si Angie. Napaka-importante niyan mga kalapatids na kanub, lalo-lalo na kapag tumutungtong na sa derby. Kasi minsan, doon pa lang sa training, di natin namamalayan, napapagpagat na bubugbog na, nasusunog na yung ating mga alaga. So sa pagkakataong ito, kailangan bigyan natin ng diin yung rest o yung pahinga ng ating mga alaga para sa susunod na derby, mga kalapatids, fresh na fresh yung ating mga alaga. At kapag fresh na fresh, malaki ang tsansa na dumulo. Maraming salamat sa inyong pakikisama, pakikiabang, pakikipagkwentuhan dito sa ating munting tambayan, Chocobolo TV. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, ako, ano pang hinihintay ninyo? Pindutin nyo na ang subscribe button at ang notification bell para nang sa ganun updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan dito lang sa ating munting tambayan. Paki-like, comment, share ang video kung yung nagustuhan para nang sa ganun marami pa ang maabot ng ating programa. At pakisuportahan ang ating Facebook page sa pamamagitan ng pag-follow para sa tuloy-tuloy na kwentuhan, nakapupulutan ng mga kaalaman. Paano mga kalapatids? Hanggang sa susunod na pagkikita. Ingat kayo sa araw na ito. Paalam!